welcome back sa aking channel. May nag-request po sa akin na gumawa daw po ako ng stick bait mula sa hot glue at lagyan ko daw ng glow in the dark paint. At gagamitin natin ang ating hulmahan, silicone mold. At itong ibinigay niya na glow in the dark paint, ayan. Water based lang po ito. Kaya hindi natin siya gagamitin as pintura sa ating project. Gusto ko lang i-introduce yung ating mga gagamiting materyales para sa project na ito. Una, yung ating true wire na gagamitin, yan. Na-assemble ko na po yan. Nilagyan ko na ng weights, bali stainless po ang ating true wire. Nakalak na po siya ng sleeve doon sa bandang kanan dulo para matibay. At ganyan naman ang magiging itsura niya sa loob ng ating hulmahan. At yan ay iipitin ng ating magkabilang molde kapag meron na siyang hot glue sa loob. Makikita po ninyo yung itsura niya, ganyan po siya. At ang isa pa ay yung ating glow in the dark paint na inilagay ko sa matigas na plastic tube. Medyo semi-transparent siya, kaya visible pa rin. Nilagay ko yung glow in the dark paint sa loob kasi yung glow in the dark paint na ito ay water based at hindi siya natutuyo basta, kaya hindi ko pwedeng gawin as pintura para sa ating stick bait. Kaya nilagay ko na lang sa tube at hinarangan ko ng hot glue sa magkabilang dulo para hindi tumagas. At ganito naman yung magiging itsura niya sa loob. Yan, ganyan po siya. At sisimulan po natin itong project na ito. Dahil nga ni-request ng ating kaibigan, so gagamitin natin yung kanyang binigay. At samahan nyo ako sa bago kong project at tingnan natin ang magiging resulta. Ayan, sisimulan ko na ang paglalagay ng hot glue sa kalahati ng ating hulmahan. Uunahin ko yung bandang ulo na design para maghulma kagad yung pinakamata nung ating lure. So, gumagamit pa rin ako ng stick glue stick. Kailangan nito ay mabilisan para mahulma siya ng ayos. Dapat mapuno ko ng mabilisan yung tigkalahati ng ating hulmahan para hindi tayo abutin ng pagkatuyo or pagtigas ng hot glue. So ayan, patapos na ang ating kalahating hulmahan. At ilalagay ko na yung ating true wire na ginawa. So mabilisan din. Yan, ganyan ang posisyon niya pag nilagay. Kailangan nating pisilan ng konti at ilapat sa surface ng hulmahan. Sabay lagay nitong ating plastic tube na may glow in the dark paint sa loob. So ayan, ganyan na siya. At lalagyan naman natin yung kalahati pa ng ating hulmahan na mabilisan patin. So, same way, doon pa rin ako magsisimula sa may design kasi para mahulma kagad yung design ng bandang ulo ng ating lure. So, mangangailangan ka dito ng isang hot glue gun na malakas uminit. Kagaya nitong ginagamit ko. So ayan. Mabilis makalusaw. So ayan, pag sasamahin ko na yung hulmahan para ma-assemble na natin yung hot glue. Iipitin ko siya ng mga ilang minuto. At papatungan ko yan ng mabigat na bagay para mahulma siya ng ayos. At tingnan natin ang resulta pagkatapos.
So ayan, napatuyo ko na ng ayos yung ating project. So ayan, makita natin may mga labis na hot glue sa gilid. So madali namang alisin yan. Meron din siya mga imperfections, mga bubbles kasi hindi siya nakasingaw ng ayos. Pero okay lang yan. Tingnan natin yung kabila. So yun, ganun din. Makikita nyo medyo transparent pa siya. Mapapansin natin yung ating inilagay na true wire. Talagang nanatili siya sa ilalim birang pang-balance sa ating stick bait. At yung glow in the dark na paint na nakalagay sa plastic tube ay naroon din sa gitna. Alisin ko lang yung labis na hot glue na natuyo. Magamit lang ako ng matalim na side cutter or nipper. Madali naman siyang alisin kasi hindi naman siya ganun katigas. Makunat lang siya pero hindi ganun katigas. Madali siyang pagandahin. O pagkatapos ka namang alisin ng mga labis na natuyong hot glue, susunod ko naman dyan yung paglalagay ng mata niya para sa additional na design ng ating lure. So ayan, okay na. So ayan, malinis na yung ating stick bait. Natanggal ko na yung mga labis na hot glue sa gilid. So ayan, may mga counting imperfections. Pero maganda naman yung transparency ng ating stick bait. Kita pa rin yung mga nilagay natin na insert sa loob ng weights at saka yung plastic tube na may glow in the dark paint sa loob. O lalagyan ko na siya ng mata, kagaya pa rin ng method, same method na ginagawa ko sa paglalagay ng mata. O magkabila ay nilagyan ko na siya, nakaposisyon na yan. At atin iinitan lamang ng apoy itong parting mata ng ating stick bait. Palalambutin lang natin siya ng konti. Iinitan ko lang siya ng apoy. Saglit lang na init yan at ilalagay ko kagad dun sa hulmahan para kumapit kagad yung mata na inilagay natin dun. Konting pisil lang yan. Mabilis naman yung matuyo. Pwede na natin agad alisin pagkatapos. Ayan, nakakapit na siya. Matibay yan kasi nalusaw ng bahagya yung ating lure. O dito naman sa kabila, ganun din. Same method. Lusawin lang natin ng konti or palambutin. Sa mahinang apoy, okay lang yan. Konting pisil at diin sa ating stick bait. O ganun lang kabilis. Kapit kagad yan, matibay yan. Dahil lagi siyang mababasa, kailangan nating matibay ang pagkakalagay ng ating mga mata. Tapos konting retoke lang dun sa mga hindi nagmold ng ayos. So ayan, kita na natin yung itsura ng ating lure. Ang isusunod nating method ay pag-testing doon sa kanyang glow in the dark. Subukan natin. So ito, pinatong ko siya doon sa mismong pintura na binigay sa akin ng kaibigan ko. Yun na yung glow in the dark paint. Diyan natin siya ipatong para makita natin yung resulta. Papatayin ko lang ilaw pagkatapos kong tutukan ng flashlight. Wala naman na kasi akong UV light kaya regular na flashlight lang yung ginagamit ko. Testingin natin. Yon. Medyo kita siya. Hindi nga lang kabuuan ng lure yan. Ganyan yung itsura. Nakikita natin yung glow niya sa dilim. Siguro magiging effective din to pag ginamit natin sa ating sea trial or pag-testing sa tubig.
Kaya susubukan ko ulit na hindi kasama yung mismong pintura na glow in the dark. So, papatong ko lang ulit siya dyan. At tutukan ko ulit ng liwanag ng flashlight, regular flashlight. Mas maganda sana kung UV light mismo para mabilis siyang mag-glow. O yan, testing. Yun. Yun ang itsura niya. Hindi naman siguro ganun kadilim sa ilalim ng tubig palagi. No? Makikita pa rin naman siguro siya ng isda or mapapansin sa ganyang itsura. Nag-glow pa rin siya ng ayos kahit regular flashlight lang yung ginamit ko. O, lalo na siguro kung palagi din siyang na-expose sa liwanag ng araw. O, ganyan lang yan, hindi ko na siya pipinturahan ng iba. Glow in the dark lang talaga yung ini-apply ko dyan sa project na yan dahil gusto ko ring makita yung itsura. Subukan pa nga ulit natin ng isa pa. O, ayan. Nakakatuwa naman at effective yung pagkakalagay natin ng glow in the dark. So, wala na akong idadagdag na pintura dito. Ganito na lamang para matesting ko na rin ulit sa susunod. Ayan, nag-glow pa rin talaga siya. So, yan. Natapos ko na yung project na na-request ng kaibigan natin. So ayan, nakatapos na naman tayo ng isa namang project. At yan, yung ating hot glue stick bait na mayroong glow in the dark. Magandang combination. Ngayon lang ako nakagawa ng ganito. So salamat sa suggestion ng ating kaibigan. At salamat sa bigay mong glow in the dark paint. Nagamit ko naman siya ng ayos. Kung gusto mong makapanood pa ng mga ganitong content at mahilig ka sa mga ganitong project tungkol sa DIY lure making, bisitahin mo lang ang aking channel. Pwede ka rin mag-subscribe, share mo din. At hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa panonood.